Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Makibahagi sa mga may init na isyong hatid ng I'm Witness. Kaakibat ang Arthursin, Liverade Silimarine Capsule, My Marvel Tahibo at Optin. Noong 2005, ginawa namin yung documentary na Butot Balat. At hanggang ngayon, 4 na taon na yung lumipas, nasa utak ko pa rin at nasa puso ko pa rin yung image ng mga batang yon na halos skin and bones na. Ito si Angela noon. Ito na siya ngayon. Okay ka lang? Kumain ka na? Ha? Hindi pa? Anong gusto mong kainin? Nagkain sa tanghalian. Nananghalian na. Merienda. Bukod sa malnutrition, may tuberculosis din si Angela. 2 araw matapos ipalabas ang dokumentaryong Butot Balat, namatay si Angela. Makalipas ang ilang buwan, si Jeremy naman ang naghingalo. At bago natapos ang taon, pati ang sanggol na si Julian, pumanaw na rin. Sobra akong frustrated noon kasi namatay yung mga bata nang wala kaming nagagawang anumang change sa kanila. And when I saw Samson, nung nakita ko kung gaano siya kapayat, sinabi ko sa sarili ko na ano man ang mangyari, kaya may documentary man na gagawin or wala, gagawan ko ng paraan. Itatama ko kung ano man yung hindi namin nagawa noong 2005 sa Butot Balat. Hindi ko napapayagan na maunahan kami ng kamatayan. 4 na buwan na ang nakakalipas nang una kong makilala si Samson at Sam Flores. Tulad ng mga bata sa Butot Balat, may tuberculosis din ang magkapatid. Natakot ako na baka matulad sila sa sinapit ni na Angela. Nilayo naming palusugin ang mga bata at iligtas mula sa tuberculosis. Ito sina Sam at Samson Flores noon. Ito na sila ngayon. Ito ang kwento ng magkapatid na Sam at Samson at ang himala ng kanilang paggaling. Diretso lang ulo. Ganyan lang ha? Okay, huwag gagalaw ha? Positibo sa tuberculosis ang magkapatid. 7 years old na si Samson pero ang kanyang timbang 12 kilos lamang, katumbas lang ng 4 na taong gulang na bata. Ang sanggol na si Sam naman 1 taon na pero di pa rin makatayo o makaupo sa labis na kapayatan. Dati hindi sila nakakabangon. Sila ay payat na. Minsan ayaw kumain. Kahit may pagkain na ayaw kumain. At kuwan sila. Kuwan na nga sila. Hindi ko na makakuanan. Ako'y pag naalala ko parang naninikip ang dibdib. Isap sa karas mo, isap. Doon din namin nalaman na hindi lang pala ang mga bata ang positibo sa TB. Maging ang mga magulang nila may TB din pala. Para maagapan ang TB ng mga bata, sinubukan namin kumbinsihin ang kanilang magulang na ipakonfine sa ospital ang mga bata. Pero tumanggi sila. Wala raw magbabantay sa mga bata, 10 ang anak ng mag-asawa. Hindi ako yung nanay ng mga batang ito. Alam ko lang na gusto ko silang tulungan, pero paano mo tutulungan ang isang pamilya, ang isang bata, kung yung mismong mga magulang nila ay natatakot pumunta sa ospital? Kung yung mismong magulang nila nagre-refuse na pumunta sa ospital at uminom ng gamot. I just felt really frustrated noong time na yon. Pero may liwanag pa rin sa gitna ng dilim. Pagkatapos maipalabas sa telebisyon ang kwento ni na Samson, nakatanggap ako ng mga text messages at email. As far as Las Vegas, merong from Chicago, meron from California. Ang lalayo, mga Pilipino to. May OFW, merong isang businessman, merong taga Laguna. Kung sino-sino ang mga tao na hindi naman nila kadugo itong mga pamilyang ito, pero nagbigay sila ng tulong, tinawagan nila ako, nag-email sila sa akin, sabi nila, Cara,
meron akong kaunting pera dito, gawan mo naman ng paraan na makaabot ito doon sa pamilya. 6 months na natin silang tinutulungan. Isa sa kanila ang negosyanteng si Edward Ayuste ng Las Vegas. My wife and I are just an ordinary citizen here in Las Vegas. If we can help one child at a time, ano makakaya namin when we try our best. Imbis na ibigay ng buong-buo yung pera dun sa pamilya, ang ginawa namin, binigay namin siya in kind. At ito ay may approval ng mga donors na nagbigay ng pera sa kanila. Every month, binabudgetan namin sila ng 2,500 pesos, mga thereabouts, mga ganong amount ng money. Pambili ng gatas, pambili ng gamot, vitamins nila, antibiotics, at kung ano-ano pa. Ibinigay namin ng tingi-tingi ang donasyon para siguradong magtatagal ito at di mawawaldas. At para masiguradong maiinom ng mga bata ang gamot, ipinakiusap namin sa barangay health worker at sa isang kapitbahay ang pagrarasyon ng donasyon. Tuwing umaga, pumupunta dito yung, ilan yan sila? 6 bali. Kasi 6 yan sila nag-iinom mula doon sa pang-6. Yan, punta na dito ng umaga yan, pagkatapos mag-iinom ng gamot. Tapos, maya na naman, mga alas 8, ganyan, bigas naman kukunin. Pag ililista rin namin, papipirmahin din si Samuel. Si Samson ang madalas kumuha talaga dito. Yun yung gusto namin ipakita sa documentary na ito, na kung pagmamalasakitan lang natin yung mga bata, tututukan lang natin sila araw-araw, tutulungan natin sila ng hindi ningas-kugon lamang. Madali nating masusolusyonan yung kanilang problema. Nung pumasok ako dati dito, parang dire-diretso lang siyang papagtas lupa na to. Pero ngayon, nakasimento na.